So, the way we do it is basically meron tayong point A or the swing low or it's the 100%. And then we just plot yung swing low to swing high to get the point C kung nasaan yung retracement. Okay? So, paano yun, Very important na malaman nyo to. Very important rule. Tignan nyo muna mabuti. These are two different plotting techniques. So I want you guys to plot Fibonacci levels at the candle wicks, not the candle bodies. So wick to wick tayo. Wick to wick. Please type wick. Please type wick. So ito, tignan nyo to, naka-plot siya sa body. Naka-plot sa body. Body ng candle. Sa low ng black candle. Ito naman sa high ng white candle. So anong reason dito? Ayokong sundin nyo siya agad, sabi ni Kap, week to week. Anong reason dito? The reason kung bakit natin pinaplot week to week is we want to, of course, involve and recognize yung emotion na nanggaling sa market. Itong mga weeks, these are the emotions or overreactions. So kasama to doon sa gusto nating sukatin. Okay? Kasi Fibonacci retracement levels are measuring tools. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya magiging measuring tool. Pero nagets ba to? Gusto kong very important to, Very important to. So, wait lang. Meron palang pwedeng maging tanong dito, which is, paano pag walang wick sa baba? So, kapag walang wick sa baba, dun ka na sa sa pinaka-lowest point, which is yung bottom ng body. Ganun lang siya. Pero ang gusto natin is yung from the pinaka-lowest point up to the highest point, swing high, na-reach na presyo, dun natin ipa-plot yung Fibonacci natin. Okay? So, very important principle. We want to plot the swing low at the base of a trend, of any trend. Swing low. So, base. So, may mga times, actually mas maraming times na nagko-consolidate sa baba ng trend, yung presyo. Doon tayo pwedeng mag-start mag-plot ng Fibonacci retracement tool natin. Okay? To get these levels. Ito, kung saan pwedeng, nandito na yung presyo ngayon, kung saan siya pwedeng bumagsak. Yung base. Okay? Nai-gets ba ito? Please type gets if gets. So, yung pinakababa ng base. Nakita nyo itong difference na to? Yung iba dito nagpa-plot to. Mali. Mali. Pag nag-plot ka dito, mali. Dapat dito. Ayan. So, pagka nagbigay ako ng assignment, kailangan tama kayo dyan. So, yung bottom, pinaka-bottom of the trend. So, sometimes, meron ding pagka mature na, nasa midterm na or late na yung yung uptrend, sometimes merong mga higher bases. Yung mga higher bases, pwede rin kayong mag-plot. Ibig sabihin kasi nitong higher base, nagre-accumulate and nag-reset. Please type reset. Very important yan. Nag-reset na yung trend. Okay, nag-reset and pwede nang gamitin yon as the swing low. As the swing low. So like for example, in this example, this is a higher base. Nandito yung bottom ng trend, tama? Nakita nyo ba? Dito yung bottom ng trend, So nagkaroon siya ng initial uptrend and then nagkaroon dito ng rejection, tapos major retracement. Okay, so ito, ang gusto nating i-measure is ito. Saan bababagsak itong move na to, Itong move na to. Saan pa pwede silang bumagsak maging future supports to continue the uptrend. So tingin niyo itong mabuti. Anong sabi dito? Anong sabi dito? Fibonacci retracement tool is a measuring tool. Pangsukat. So, yung pangsukat is merong taga-sukat.
which is ikaw. Ikaw yung gagamit ng tool. Siyempre yung tool, hindi naman yan gagalaw mag-isa. Kailangan may gumamit niyan. Parang martilyo, parang screwdriver, kailangan may hahawak. So in other words, nasa hahawak na kung paano nyo gagamitin yung tool. In this case, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong sukatin na trend. Ang pinakamahalaga lang naman is dapat ang sinusukat nyo is yung impulse or the prior move, and at the same time dapat tama yung plotting, which is pwedeng nasa pinaka-bottom, okay, week to week din dapat, or pwedeng nasa base. So for example dito, yung nasa left, tingnan yung nasa left. Tingnan yung nasa left. Nasaan yung presyo right now? Nandito. 'Di ba? Diyan yung presyo right now. So dito ko siya plinat, ano? This is one way of plotting it. Itong trader na to, gusto niyang i-measure yung longer trend. Yung mas matagal na trend. Saan ba pwede itong bumagsak? So ang gusto niya talagang tignan is yung major key levels. Kasi ganun yung gusto niya mga trades. Okay? So ito yung mga tinitignan niyang potential supports. So, ito, this is 38.2, 50%, 61.8, 78.6. Pero the price is actually nasa 23.6, which is actually a legit Fibonacci retracement level naman. Wala namang problema dyan. Pero ganun lang siya mag-plot. So this is a correct plotting. So correct plotting to. Okay, this is one way. Another way is itong nasa kanan, ano? Tingnan niyo ito mabuti. Tingnan niyo kung saan niya plinat yung swing low niya. Yung point A. Saan niya plinat yung point A niya? Nandun sa base. Sa higher base. Dito nasa higher low, oh. Diba? Kasi anong gusto niya lang sukatin? Ang gusto niya lang sukatin is ito. Saan ba pwedeng itong up move na to? Saan to pwedeng bumagsak? And tingin niyo, ma-notice niyo na magkaiba syempre yung magiging sagot diyan. Ito 38.2. Ito 23.6. Now here's the question, ano? Kung ako yung magpa-plot, saan ang gagamitin ko diyan? Na plotting. O hindi, kayo na lang, ano? Kayo na lang. Kung kayo magpa-plot, saan ang gagamitin niyo diyan na plotting? Pagka ganito yung itsura. Itsura ng structure. Please type 1 if nandun ka sa longer trend. Please type 2 if nandun ka sa shorter trend. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Actually, ang tamang sagot is yung number 1. Number 1. So, congratulations. Kung titignan nyo, bakit hindi ko gagamitin, ano? Bakit ayaw kong gamitin doong number 2? Kasi, hindi ko pala nasulat dito, ano? When plotting your Fibonacci retracements, ayaw natin na yung isang candle o itong mga formation ng mga candles is sakop na yung dalawang Fibonacci levels. Ibig sabihin, masyadong maliit yung sinusukat mo. Okay? Take a look at the candle, ano? Itong mga candles, after hitting this high, very important to, after hitting this high, tignan nyo yung mga candles. Itong black candle na to, meron lang kasing ano, no? Merong vertical line, eh. This black candle, ito may wick siya, and then meron siyang ito, dito siya nag-close. Kung mapansin nyo, yung isang buong candle, isaklaw niya na yung buong 23.6 dito. Dito, yung isang buong candle, isaklaw niya yung 23.6 hanggang 38.2. Ibig sabihin, dun pa lang sinasabi na sobrang liit ng sinusukat mo na trend. Which is, pwedeng marami kang mga fake moves. Okay? Or pwedeng yung maibigay sa'yo na signal ng Fibonacci retracement is weak. Okay? Tingnan nyo yung nangyari, ano? Yan dito.
Isang candle lang and then parang nandito. Tingnan ito. Itong candle na to. Itong third candle, ito third black candle. Take a look at the third black candle. Can you imagine? Yung buong height niya is already equivalent doon sa level ng 23.6 and 38.2. So, ibig sabihin, hindi mo na ginagamit yung Fibonacci retracement to check for the major key levels. Sobrang minor na ng mga key levels na chine-check mo dyan. Pero if you're the type of person na gusto talagang to stick doon sa mga majors, kailangan mong malaman na ang dapat mong gamitin sa ganitong klaseng scenario is yung ganito. Okay? Which is very important. Now, mamaya, meron ako isang tips sa inyo when we go to to analyzing and looking for signals pagdating sa Fibonacci. Kung paano nag-work yan. Excited ba kayo doon? Please type excited if excited. So ito, beware kayo sa mga ganito, yung mga traders na ganyan. So usually yung mga nandito, mga scalpers yan. Scalpers, momentum traders. Biruin mo dalawa. Isang candle, isang level. Delikado. Delikado yung ganyan trading. So, dito tayo sa pinaka-basic, we wanna look for possible supports after a pullback. Dito sa, when we plot bullish Fibonacci levels. Na-discuss ko na pala to actually, just for your guide. And then, ganun din naman sa bearish, inverted Fibonacci levels. Look for possible resistances after a rebound. Okay?